Nabuhay siya, no? Year 285 AD. So, isang deacon. So, ang deacon po ay napapali, no? Yun po yung deacon, diakon, no? Young deacon siya. And, of course, siya po ay, anong buhay niya? Na-arrest na sila ng Roman soldiers while celebrating Mass. No? Dahil ang panahon na yun, meron pong war against mga Christians. No? Hinuhuli. No? Buti nga dito ngayon, no? Kahit na anong gawin niyo po, na may believers fellowship, magsigba, walang nanguhuli. I have experience po sa Vietnam, kasi na-assign ako sa Vietnam. Kinotion kami ng bishop doon, no? Kasama po yung kapatid ng brother Lito, Kuya Don. Hello, Kuya Don. Ayan, so, sinabi sa amin ng bishop, if you will going to propagate the divine mercy here sa Vietnam, you must have great faith and trust in Jesus. Maaari kayong makulong. No? So, sabi natin tatlo, ano laban? Bawi. So, nung time na yun po, laban kami. We want really to propagate the divine mercy. And lo and behold, nakikita niyo pa naman po ako, no? Hindi naman po ako naging nahuli at hindi ako naging martyr sa Vietnam. Pero ang marami po nating martyrs talaga is Vietnamese. Kasi doon sila, pag Katoliko, inilalaban nila yung faith nila. Pinuhuli sila, pinapatay talaga sila, torture. The same with St. Lawrence, no? While doing the Mass, celebrating, sila po yung hinuli. Yung Pope na naglinis ang kasama niya, beheaded, no? Pugod ulo. And si Pope Sixtus. So si St. Lorenzo, si San Lorenzo, siya pala ang patron ng comedians, butchers, chefs, tsaka roaster. Alamin natin kung bakit, no? Siya yung tinawag na patron. Ayun. Sacrifice. Ayan. So si San Lorenzo, tagapangalaga siya ng kayamanan, no? Nagsimbahan. So yung emperor that time, sabi sa kanya, dalhin mo yung kayamanan ng simbahan dito. Interesado yung emperor eh. Amen? So si San Lorenzo, ang ginawa niya, bigyan niyo po ako ng ilang araw. Dadalhin ko ang yaman ng simbahan sa harapan niyo. After days, no, dinala ni San Lorenzo yung mahihirap, bulag, pipi, pilay. Ito po yung yaman ng simbahan. Nagalit yung emperor, iniinis mo ko. Ang kailangan mo yung gold, parang silver. Pero that time po, kay San Lorenzo, ang yaman ng simbahan ay ang mga mahihirap. Amen? Ano po yung community natin? Ano ang laging sinasabi ni Brother Rene sa atin? We are for the poor. Ilang poor eh? Poorest of the poor. Ano yung ginagawa ng Healing Sanctuary? It is for the poorest of the poor. Pakinggan yung katabi nyo, papasabay ang poorest of the poor? Siyempre, hindi. Ang gaganda nyo mo eh, no? Parang mga bagong manicure, pedicure. Pero, yan yung binigay niya. At dahil sa irita, no? Dahil inis yung emperor sa kanya, inutusan po siya ihawin. So, yan, tumatamo na yung katikista natin member. Salamat naman. So, si San Lorenzo po was roasted upon fire. Iyan po ang pagsunod kay Kristo. Iyan po yung sakripisyo na gagawin ng tagasunod ni Kristo. Handa na ba kayo? Hindi po balak siya mag-isa. Kaya po siya tinawag na patron ng mga taga-ihaw, butcher, at comedian. Kasi siguro matawahin din siya. So, iniihaw po siya. Ganito po yung laki ng pananampalataya ni San Lorenzo sa ating Diyos. Habang iniihaw siya ng mga kawal, no? Sabi niya, luto na ako sa side na to. Ibilhin niyo ako sa kabila. Diba? Ang saya. At alam niyo, yung natapos ko yung pag-iihaw sa kanya, isang humahaluluyak na amoy. No? Alam niyo yung sunog, diba? It's mabaho. Amen? So, parang po, it's mabaho. So, pero siya po, napakabaho niya. No, nasunog. That is God's love for those people who follow
become faithful, and courageously fight until the end. Amen? Amen. May sakripisyo. Buhay na may sakripisyo. Amen? Ang buhay po natin, my dear brothers and sisters, laging may sakripisyo. Amen? Ang maganda po sa nagsasakripisyo, merong buhay na lumulutang or sumisibol. Tama po ba yun? So, ang basic principle kasi ng nature is merong new life emerges when there is a sacrifice. No? Transformation in life happens only when a sacrifice is involved. Yung mga anak na nanay, papasok yan, nanay lang. Lalabas yan, may anak na. Dalawa na. Amen? Ano lang yung unang pumasok na buhay? Isa lang, nanay. Sino lang ang nagsakripisyo? Nanay. Tapos ano nangyari? Pagkatapos ng magsakripisyo, lalabas siya ng operating room. Recovery na. May another life. Amen? May another life na umuusbong. That's the basic nature principle of nature. May mamamatay, may magsasakripisyo, may mamamatay, may mabubuhay. Amen? So, yung mga kinakain natin pagkain, basic po yan. Sinabi dito sa gospel, pag may tinanim ka, hindi lang isang buto yun. Isang butong tinanim, ilan po magiging bunga? Marami. Amen? Wala po dito nagtanim kami po sa bigas, no? Yung rice namin, laging sinasabi, pag tinanim niyo po yun, dahil premium yung rice namin, mas maraming yield. O, di ba? Commercial. Kung 150 lang sa isang hektarya, 250 kami. O, ganun kadami po, pagdagdagan kayo no, Doña Maria, Doña Lisa, yan. So, mas maraming yield, mas maraming nagiging bunga, pero isa lang tinanim. Amen? Dahil iyon yung basic principle, nagkakaroon ng panibagong buhay. Pag may nagsasakripisyo, until death, no? Hanggang mamatay. Ang sabi po dyan, greater our sacrifice, greater will be the fruits that are yielded for the glory of God and His kingdom. Si San Lorenzo, isa lang siya, but it changes Christian life, no? That may mga taong bumalik sa simbahan. Amen. Dito po sa community natin, may mga naakay na po ba kayo? Tanong. Parang wala dito yung mga akay nyo, no? Kayo lang talaga. Ayan. Every Believers Fellowship, hindi kasi tinatanong dito sa BF po namin, tinatanong, may first timer ba? Ganon. Dito po ba ako na lang magtatanong, may first timer po ba? Ayan, wala kayong regalo kayo ngayon. Ay bro, first timer. Welcome po to Believers Fellowship. Wala pa namin ating mga buhay. And that is our offering to God. Tayo lang pumunta dito At ang sakripisyo pumunta dito. Amen? Amen? Kanina po, umalis kami ng opisina may araw. Dumating po ako dyan sa kasi po kayo magsisimba. Ayoko po mag-talk sa inyo na hindi ako naka-communion. I participated naman online mass, pero hindi naman nakasilit counted. So, praise the Lord, nakahabol ako dun sa Stella Maris. Umuulan pa, grabe naman Lord. Diba? Pasama yung pantalon ni sister. Diba? Ganun ang sakripisyo. Pero, habang ginagawa natin ang sakripisyo nito, my dear brothers and sisters, ilang taon na po ang Pasig? 18 years. Imagine nyo po, 18 years. Ilang taon na po yung nadala natin. Pero dahil hindi sila nag-i-stay, wala tayong naitanin. Amen? Meron. Hindi pa lang po nagtuloy. Hindi natin yung hawak. It is God's grace on them. Amen? Amen. So kung gaano po kalaki ang ating sakripisyo, tulad ng mga nanay, no? Magsasakripisyo yan, makakatapos yung mga anak. Yung tatay nagtatrabaho sa abroad, makakatapos ang mga anak. Amen? Itong community na ito, tinayo po ito, iilan lang kami. No? Magsishare ako sa inyo kasi magsiselebrate ako ng anniversary ko ngayong month. So, I entered the community year 2000. Year 2000. So, ilang taon na ako ngayon sa community. I will be celebrating 23 years po sa August 27. So, that was the time. At yung life ko dito sa community na to, hindi
nag-start na si Lisa sa labas, 30 lang ang tao. Parang basta 25, 30, gano'n lang. Kami lang naglolokohan doon. Ayan, so, si Brother Rene, visionary siya. Gusto niya may iba. So, nag-silent retreat kami, prayer, doon sa Nalsep, year 2003. No? Year 2003, ang prayer namin was the prayer of Jabez. No? Hindi ko po alam kung natatandaan niyo yung topic na bagay niya about prayer of Jabez, no? Enlarge our territory. At ang bawat leader that time, actually hindi kami mga leader kasi isa lang yung chapter, yun lang. So walang masyadong chapter head, walang ganun. So pare-pareho kami members, but kami na yung ano namin. Head. Silent prayer. Isang buong araw walang salantaan. Magkikita-kita kayo sa gabi. Wala pong kuryente sa Nalsep. Bituin lang. Sa unang araw, nagkakatakutan kami. Kasi hindi kami sanay. No? Pumunta kami doon, may mga cellphone. May cellphone naman po noong year 2003, di ba? So, mahirap, no? Mahirap yung pinuntahan namin doon. Pero, meron tinuturo si Brother Rene sa amin. We have to be in silence, in prayer. Kasi gusto namin lumago. Gusto na lumago yung chapter. Ilan lang po kami doon. Kung natatandaan ko, wala pa yata kami 10. 10 ba yun? Basta ganun po. That time po, sa gabi kasi, tatawagin kami ni Brother Rene. Anong sinabi ni Jesus sa inyo? Anong kausap? Ang kakausapin ko doon puno. May mga ibon. So yun po, wala kayong pwedeng pag-usapan kayo, person to person. So you have to pray, being silent. After that 5 days, nag-serve po. Nung baba na kami, doon po nag-start yung Malabon. Nag-start ang Malabon. Yung sakripisyo namin doon sa nag-serve na yun, ayan, chismis ko si Brother Alan sa inyo na hindi yun po marunong mag-igib. So, ang tubig po, bababa kayo sa bundok, kukuha kayo ng drum, iaakyat nyo ulit doon sa chapel para kayo makaligo. No? Sila po, matari. So, pag akyat nila, putla-putla silang lahat kasi akala nila po last day na nila yun. Kasi talagang sobrang hirap, sobrang sakripisyo ang dinanas. But Lord, behold, after all those sacrifices, silent prayer, asking the Lord, yung buhay namin doon inalis, lalo yung buhay sa city, kasi walang kuryente, kami-kami lang talaga doon, no? Walang plancha-plancha, walang blower-blower, wala. Pero ang sarap doon, yung electric fan doon, ay walang electric fan, natural air. Ang taas po Benguet, Nalsep. So yung mga mother doon, makikita lang namin sila first mass. After hindi na namin sila makikita. Then, to cut the story short, it came Malabon. Bakit? May nagsakripisyo. Then, Villamor, I think, the second chapter. Then, Pasig. Amen. And then, so on and so forth, so on and so forth. Pasay, Las Piñas pa po dati. Then, Villamor, and Commonwealth na kasunod-sunod na. Because there are persons na nagsacrifice dito sa isang community. Amen. And are you all blessed na nandito kayo sa community na ito? Amen. Ako din po. Kasi kung yung sacrifice na yun, no, hinintuan ko na, I will never meet good souls. Sabi mo sinasabi, yung blessing ng community life, no, nakamit ka ng mga magaganda at mabubuting kaluluwa. Amen? Amen. Amen. Year 2005, na-assign ako sa Pasay. My first hold-up experience is in Pasay. No? Sa Quiapo, FX, no, nag-declare ng hold-up. Sakripisyong pupunta ka sa Pasay. Every Believer's Fellowship, alam niyo po kami ni Sister Jenny, para kami mga adik. Nung nagkaroon po ng Monday to Friday, lahat po yung pupuntahan namin kasi na-assign kami. No? At ang assignment namin, joyful leader. O diba? Saya. So, joyful o kaya worship leader. First experience ko po 2005, declare yun sa FX na hold up. No? Ako po yung unang nagbigay ng cellphone ko. Pero yung cellphone na yun, bigay lang sa akin yun. Kasi marami na po may cellphone. Dahil nagpapaaral po kami ng college, hindi po ko namimili ng cellphone. No? Yun sabi nung mga kliyente sa bangko, I'm working in a bank before. Magbili ka ng cellphone kasi necessary yun. Pero ayoko po kasi mahal. I-contribution na lang ng mga kapatid ko that time. Mababayan na lang namin renta. To cut the story short, cellphone na bigay lang sa akin yun. So wala akong pakal. Binigay ko sa hold-up kasi gusto ko na siya bumaba. Pero that time po, mag-worship ako. So sige,
Diretso, nag-worship. 2005 doon. Sabi ko nga po, kung ako huminto, dahil sa trauma ng hold up na yun, hindi ko rin mararating yung ngayon na na-experience kong panibagong buhay sa lahat ng tao na nandito. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Greater our sacrifice, greater will be the fruits that yielded for the glory of God in His kingdom. Hindi lang po ako sa Pasay na assign. Blessed po ako ni Our Lady of the Airways to travel, no? At ma-accept sa Vietnam nang naghahanap po ng customer service sa isang company na nandun po yung asawa ni Kuya doon. So 2 years po ko sa Vietnam, ito rin ang ginagawa ko. Yun pong sinabi ko sa inyo na we met the bishop. Kung dito kayo magpapropagate, you have a great trust and faith in God. Kasi dito pinapatay. No? Dito hinuhuli yung mga nagpapropagate. No? Dito hinuhuli yung nagpa-practice ng Christian life. No? Kaya patagok kami doon. Amen? So, after ng Vietnam, bumalik po ako kasi na-retrench. Las Piñas po ang aming next assignment. Sacrifice ulit. Galing po ko sa work Quezon City. Las Piñas po ako every Friday. Uuwi po ako ng Manila. Papasok na naman po ako the following day. Monday kami that time. So, ganun po kahirap ang cycle. Pero wala po akong pinagsisisihan. Amen? Dahil yung mga taong naging po during this life and journey towards Jesus, sobrang blessed. Amen? Amen. At kapag nakakita po ako ng mga kasabayan ko na na-train na, ngayon po nasa Bataan kami, no? Sa Bataan kami ni Sister Jenny, yung mga gumaling sa cancer, yung mga nabawi yung faith, no? Yung parang wala ka ng pananampalataya, pero nung na-meet mo yung Divine Mercy na ikaw mismo ang nag-akyat, no? Imagine niyo po yung sacrifice niyo. Alam ko mga nag-akyat kayo ng Divine Mercy. May time po na mamimili ako. Magbabantay ako sa nanay ko o pupunta ako sa Believers Fellowship. Tumatango kayo. It's a sacrifice. Pero madalas pong pinipili ko yung pupunta ako sa gawain. Kasi may kapatid naman po ako. May mga kapatid naman po ako. At alam naman ng nanay ang gawain. So, yung sacrifice na yun, lagi yung naka-load kay Lord. Amen? Walang nasasayang. Pakisabi nga po, walang nasasayang. Walang nasasayang. Mas malakas po, walang nasasayang. Walang nasasayang. Kaya yung mga nag-aakit dito, ano po ang hirap at sakripisyo, ituloy niyo po. Amen? Amen. Ayan. At hindi lang tayo mag-aakit, magdadala po tayo ng mga tao sa gawain para maging worker din. Amen? Amen. I'm sorry to balik. There are two ways of making this sacrifice. No? Greater the sacrifice, greater the fruits. Dying to the world. Alam po ba natin lahat may kaluluwa tayo? Amen. Alam po ba natin lahat may spirit tayo? Amen. Amen. Alam natin na may physical tayo? Amen. Amen. The physical needs the world. Your spirit needs God. Amen. At kapag tayo po ay nasa mundo, hindi natin pwedeng mahalin ang Diyos. Narinig po natin yan. We can serve God and mammon. No, mamimili lang po tayo. So, when we say dying to the world, sabi ko sa John chapter 12, verse 25, whoever loves his life will lose it, but whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. Paano ba yung dying, no? Hindi naman pwede, Sister Peng, hindi kami kakain kasi ayaw naman namin na, di ba, pagkain ng katawan, world yun. Hindi rin pwede hindi kami magsumika kasi mawala kami ng bahay. No, hindi rin pwede naman na hindi kami yung mag-ambisyon. I mean, gusto rin namin magkaroon ng sasakyan para may comfort. Kung ang inyong pong goal is towards bringing people to Jesus gamit ang world, that's fine. Amen? What do I mean to say? Yung sasakyan, pinipray mo yan kay Lord. Not for you to boast dahil meron kang bagong sasakyan.
At hindi tayo magre-request ng kotse lang. Lagi natin lalakihan. Amen? Dahil to the word. Itong community na to, madalas kakain ng oras. Amen? May mga kaibigan po kayo, old friends, na hindi nyo na nakakasama. Meron bang gano'n dito? Ako po marami na kasi. Inayawan na po nila akong imbitahin kasi drawing daw po. No? So dahil to the world, kasama ko sila. Anong gagawin namin? Magbabar? No? Iinom? Pwede ba ako umiinom? No? Nag-a-ice lang po ako. So pero sila, yung maingay, no? Maingay na sounds, hindi na kasi yun eh. Hindi na iyon ang mundo na ginagalawan ko ngayon. But for us, no? Kayo po, sino mga ka-circle of friends nyo? Dying to the world. Dati kasama mo yan, no? Yung amiga mo. Punta kayo sa ballroom. Bad ba yung ballroom? Hindi naman. Pero kung may ballroom at saka may BF, sino pupuntahan nyo? BF. Uy! Promise. Praise the Lord kung BF. Kung lagi natin pipiliin ang Diyos, amen to that. No? Dahil walang masasayang. The other one po is serving the Lord wholeheartedly by following Him. Sabi po sa John chapter 12 verse 24 to 6, my Father will honor the one who serves me. Ang lahat ng gagawin niyo po sa isang mission. This is a mission. No? Para sabi nga po mission. Mission. Andito na tayo eh. Huwag po kayong aalis dito. Kasi pwede naman po tayo, yes, pwede tayo mabuhay, mag-isa, gawin yung pinapagagawa dito. Magpiling ka, magdasal ka, but it's different na nandito ka sa loob ng community. Because dito, palalalimin ka ng Diyos. Huhubaran ka, no? What do you mean huhubaran? Dati, tingin ko lang sarili mo. No? Ako. No? Huwag niyo kong uunahan sa unang upuan. Ako dyan. No? Kailangan ako yung komportable. Kailangan ako yung nasa listahan. Magkakaroon po tayo ng pilgrimage. Excited ba kayo? Palakpakan lang natin si Lord. Selfishness. Ito na. Pagka-pilgrimage, magpapalisayan. Ako po sa unahan. Diba? Meron po ba kayo dito? Kasi po sa Bataan gano'n eh. Wala namang pong bus na lahat unahan. Diba? Kasi hindi tayo makadaan sa kalsada. Kung sa susunod po, magpapagawatan ng unahan lahat yan. Serving the Lord wholeheartedly, you see the Lord in each people. No? Yan, mukha ni Jesus, si Sister Belen, ganda-ganda ng tingin niya sa akin. Diba? Ganda-ganda niya kasi. Ayan, so, everyone, you see the face of Jesus and you serve Him wholeheartedly. Amen? So, sa pilgrimage ko yan po, hirap na hirap talaga ako. Sasabihin ko na po talaga, senior citizen lang sa unahan, buntis, may kasama anak. Pati po yung senior citizen sasabihin na, anak ko to eh. Pwede naman po sa likodan yung anak. Magkita lang kayo kasi di ba malaki yung bus? Pagbaba niyo po, makikita rin kayo doon, hindi mawawala. So, anyway, ano pa po? Pumuntahin tayo sa mga, sige po, sa Healing Sanctuary na lang. Sino na naman sa Healing Sanctuary? Taas naman. Wala mo. Ayun, madami naman kayo. Wala kayo, wala kasi activity kayo dito. So, yung pagpunta natin sa Healing Sanctuary, we're serving the Lord. Kasi dapat po nakikita natin talaga what we are doing has a purpose. Amen? Amen. Kahit pa po yan, ay sabi ko nga, mawawala yung focus sa ating sarili. Kasi mapupunta yan sa loving other people. And when we are loving other people, we die in ourselves. Nagkakaroon tayo ng sakripisyo na, bakit ganun? Parang, lagi ako na lang. But you know, natanong ko din yung isa ko, bakit ganun? Bakit paglapit sa'yo, parang ang hirap mong mahalin? Natanong niyo ba kayo, Lord? Ba't ang hirap mong mahalin? Kasi natanong yan ng mga saints, but still, they love Jesus. Kasi Jesus will give you the rest. Jesus will give you the peace. Jesus will give you the joy. Jesus will give you the freedom, no? Among yung mga sins na ating pong nakukumit. Kaya wala ka namang ibang pupuntahan. And as I said kanina, alam natin meron tayo kaluluwa, may spirito, may physical na katawan. Ang physical, kaya hindi takot si San Lorenzo, kahit tustahin siya, kahit ihawin siya, wala namang kwenta yun. Mabubulot yun.
Lupa yun. No? It will come back kung saan siya alabok. But your spirit will have a life. Mayroon siyang kaharaping eternal. Amen? At ini-encourage tayo ni Lord to prepare for that eternal life. Kapag nagawa natin yung dying to the world and serving the Lord wholeheartedly by following Him, following Jesus, unang-una, denying ourselves. Amen. And when we deny ourselves, don't worry. God will never deny us. No? Yung huling verse po, magpapakilala ko. So we are inviting, and the Lord is inviting us, come. So makasabi ko, come. Come. Ano yung come? C-O-M-E. So live a life of courage. Matatapang na ba ang mga taga-Friends Pasig? Amen. Amen. Pagka ba may Utoy Part 2, kaya nyung lumangoy? Amen. Wow! Talaga ba? Kaya mag-enroll ng Divine Mercy? Amen. Kapag may nasusunog ang bahay nyo, kaya nyung iwan, pupunta kayo sa kabila kasi mag-enroll kayo? Meron po kasi kami ganyan eh. Bubuksan cluster, yung cluster head, nasusunog yung kapitbahay nila. Pero mag-open siya ng cluster eh. So, hindi niya po alam kung anong bibit-bitin niya. At yung mga kasama niya mag-open, iniintay na po siya sa kabilang kanto. Pero busy siya kasi isi-save niya yung kanyang mga dapat isip dahil kapitbahay na yun. Pero alam niyo po ginawa niya? Nag-chocolate siya. Yun yung image niya, Lord, mag-enroll mo, please, sabi niya gano'n. Alam niyo po, hindi po nasunog yung bahay nila. Diba? Alam niyo yung mga story na ganyan? Wala yung apoy. Nung hindi po nasunog, nung hapon, medyo clear na, no? Nabuhusan na ng bumbero, ginabi po yung enrollment nila, sumama siya. Amen? Ganon yung dahil ganon yung serving wholeheartedly. Walang pakialam. Amen? Ganon ang tapang na gusto ng Diyos. Amen? Kapag sinabi po, katulad ni San Lorenzo, sa harapan niya, no? Pinihad yung Pope na kasama niya, no? Kayo, sabihin dito, sino ang nagmamahal kay Jesus? Taas kamay. Yan. Taas naman kayo. Alam niyo yung mas na yun. Sino dito yung handang mamatay kay Kristo? Nilabas yung baril. Nagtakbuhan na yung mga hindi handang mamatay, di ba? Sabi ng nung pumasok na may baril, pwede na po kayo mag-isa, Father. Ito po yung totoong matapang na para kay Kristo. Amen? Kaya mga nangyari lang yung buhay. So ano ba po? God also encouraged us to live a life of obedience. Napakahirap gawin. No? Sabi ni Brother Lynn, may Project 33. Nag-Project 33 ka ba? Amen. Nagkakamot mo na ulo yung mga tao, yung head dito. Ayan. So ano ba? Meron pong lata, meron pong solicitation, meron pong everything. But we are going to obey. Hindi natin nakikita yung result. Kasi mahirap pong makita yung result kasi pinapakita pa lang yung kay Brother Lynn. Kasi nandun yung vision eh. Pero kung nag-obey tayo, we will become part of a bigger mission. Of ano yung sabi na nila po? Legacy. No? Yung mga saints, first Christian, hindi naman nila alam na magiging magtutuloy-tuloy tayo dito na mabibless tayo dahil sa kanilang sakripisyo, buhay at kamatayan. Amen? But they do that. Kasi ang eyes na nila is in Jesus. Kanina lang sila nag-obey kay Jesus. Amen? So handa na po ba kayo? Ano po ba kayo? Tatapangan, pagkamasunurin, meekness, no? You are willing to submit, no? Submit to the will. Kaninong will? Will of the Father, will of Jesus. No? Humility po yan. /humility, no? So, yung obedience, hindi magagawa yan isang hambog na tao. Hambog. Pagkasabi hambog? Hambog. So, yung hambog, hindi yan pwede maging obedient kahit kailan. But if you are a humble or meek person, you are willing to submit. Ano man yan. Amen? Hindi naman tayo dadalhin ng ating, kung sino man po ang namumuno sa atin, no? Sa masama. Nakita na po natin yan. 18 years po kayo, ako 23 years, nakita ko na po yan. Itong community na to, puso sa puso. Amen. Hindi po pera sa pera.
Kahit po yun ang sinasabi sa atin. Alam niyo po, yung mga nagsasabing pera sa pera, wala na sila dito. And look at the life that they have after leaving the community. Hindi ko po yun sinasabing parusa ni Lord yun. But God has a promise to those people who will walk in the journey of life and faith with God. Amen? Amen. Kami po, lagi ko sinasabi dun sa mga, nagkaroon din kami kasi ng hiwalayan doon sa community nung sa chapter. Meron na ngayon din nagpapropagate ng Divine Mercy na dating sa atin naman. So, sabi ko, sige lang po, yung mga gustong bumalik, nahiya na silang bumalik. Pero, I assure them na pagbalik nyo, yayakapin namin kayo buo-buo. So, come back lang, no? At gusto nyo naman din yung ginagawa ng ating community. So, let's all be a face of mercy to other people. Amen? Be humble every day. And, of course, God's promise is alive, extraordinary. Ano po yung extraordinary? Ordinary na po yung bless kayo. Ordinary na po yung aalagaan ng mga anak nyo ng Diyos. Ordinary na po yung kayo ay masigla, kayo. Ano po yung extraordinary sinasabi ng Panginoon, no? Ang bawat isa sa atin, as we transform, no, into a new person, makikita natin po doon na marunong na tayong magpatawad, marunong na tayong magmahal. Kaya nyo na po bang humawak sa mga maluluming tao? Kaya na ba natin gawin yung ginagawa ni Mother Teresa? As I see, Brother Rene, yun ang gusto niyang gawin natin eh. We carry the people na walang nagmamahal. We embrace them, we give them food. Kasi yung mukha-mukha po naman natin, sa dami ng improvement na napuntahan natin, mukha na po tayong pansit. No? At mukha tayong mga low life. No? Babataas natin, puro pansit ang handa. Amen? So magkaka-low life tayo. Pero let's all have an extraordinary life. Ano yung extraordinary life with God? Amazing, magnificent life. No? Na andun yung nagkakagulo yung buong tao, ikaw payapa. Amen? Amen. Nararamdaman niyo po ba yun? Amen. Yan, sige. Tingnan natin, ha? At ang extraordinary life po, mga kapatid, hindi yan magkakatan ng pera. Kahit na ano pa po mangyari. Amen? And God is encouraging us to die, to have a sacrifice, and to live a life like this. Mahatma Gandhi once said, a life of sacrifice is the pinnacle of art and is full of true joy. Amen? Sabi ko sa inyo yung kaninang unang example sa sakripisyo, yung nanay. No? Sinasakripisyo niya para matapos ang anak. Sinakripisyo niya para maipanganak niya. And ano yung reward sa kanya pag nakita? True joy. Amen? Saya kaya. No? Tama ba yung mga nanay dito? Ayan. Wala pong pangit na anak. Basta yung nanay ang nagsabi. Ayan. So, nakikita natin. Kaya importante yung sakripisyo. Kapag wala po tayong sakripisyo, no, tanongin natin ang sarili. Baka po hindi tayo living in the way God wants us to be, to have. No? Yung buhay na gusto ng Diyos. Laging may buhay sakripisyo. Anyway, dito lang yan sa mundo. Temporary lang yan. No? Temporary lang ang lahat. What we have to prepare is the eternal life. Anong sabi ni Mother Teresa sa sacrifice? A sacrifice to be real must cost, must hurt, must empty ourselves. Ang sabi po dito sa ating pagbasa, we must die. No? We must die to have another life po. So, as we empty ourselves, my dear brothers and sisters, 18 years ang passing, alam ko marami na po kayo isang sakripisyo, okasyon sa bahay nyo, ano, yung mga, pista official po ba ang birthday nyo? Pag pista official, wala ako sa BE, wala ako sa days of mercy, kasi birthday ko yan. Ayan. So, yung mga special occasions po, no, na kaya na natin i-give up, mahalaga sa atin, nagawa naman natin. Do we have that sacrifice already? So, kung hindi pa, tanungin natin, Lord, kulang pa ba? And last po, no, unless a grain of wheat dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Si San Lorenzo,
habang ginigrill siya, ang sinabi niya lang po, sheltered under the name of Jesus Christ, I do not fear these days. Amen. Ang sakripisyo ay magiging kaligayahan na natin, kagalakan na natin. Amen. At kapag ang bawat isa, giving a life full of sacrifice, isa lang po ang ipapangako ng Panginoon sa atin. God, my Father will honor you. Amen. My Father will honor you. So yun po mga kapatid, kay Kristo, nawa tayo lahat, makita natin ang ganda ng sakripisyo at mamatay para kay Jesus.